Ayan. Good day class and welcome dito sa ating YouTube channel. Ngayong araw nga ay pag-uusapan natin kung papaano bumuo at disenyohan ng ating database. Ang senaryo nga na meron tayo ngayon ay nagbebenta tayo ng book online. Kung mapapansin nyo class, meron tayong 5 table. Una nga yung book, next yung user, publisher, author, and last yung store table. Ayan. Kung mapapansin nyo, dito sa ating book table, meron tayong mga required attributes. Unang-una, syempre, yung ID para sa primary key, title, user ID, body para sa description ng book, price, rating, publication date, at syempre, last yung publisher ID. Kung mapapansin nyo class, meron tayong nabuong relationship sa pagitan ng publisher at ng book. No, at ang ginamit nga nating relationship dito ay ang one-to-many relationship. Dahil ang book, lagi lang siyang may isang publisher at ang publisher naman ay pwedeng mag-publish ng maraming book. Kaya, one publisher, many book. And next na table tayo. Kung mapapansin nyo, meron tayong relationship between author at ng book. Ayan. At ang in-apply nating relationship dito ay ang many-to-many relationship. Dahil ang book ay pwedeng magkaroon ng maraming author at ang author ay pwedeng magkaroon din ng maraming book. Kaya, many-to-many relationship ang in-apply natin. And next, meron tayo dito relationship between user and book at ang ginamit nating relationship dito ay one-to-many relationship. Ang user table nga natin, sila yung ating mga end user, sila yung gumagamit ng ating system, sila yung nag-a-add ng book. No? Madaling salita, sila yung creator ng book. Siyempre, ang book, laging isa lang rin naman ang creator niyan. And para ma-identify rin natin kung sino yung nag-add ng book na yan dito sa ating system. Kaya, one-to-many relationship. And next, meron tayo dito ang relationship between store and book. At ang in-apply nating relationship dito ay many-to-many relationship. Dahil ang book ay hindi mo lang naman yan pwedeng makita sa isang store lang. Kung hindi, pwede mo pa siyang makita sa iba pang store. At ang store naman, syempre, naglalaman rin siya ng iba't ibang klase ng libro. Kaya, many store and many book. No? Ang store, pwede magkaroon ng maraming book at ang book, pwedeng magkaroon ng maraming store. So, hanggang dito na lang. Sa next na video ay i-apply na natin tong database schema na to doon sa ating Django ORM. So, panoorin niyo yung next video.